ang hindi inaasahang bagong kapangyarihan sa pinagsamang lakas ng Young Monarch Song Soho at White Flame Descendant Lady Essel. At paano kaya madidiskubrihan ng ating bida kung nasaan ng Apostle of Etarem kung ang nag-iisang Vice Guild Master ng Reaper Guild ay napakalakas at hindi pa niya kayang talunin. Dahil sa chapter na ito ay masasaksihan natin ang paggamit ni Soho ng band skill with White Flame Descendant Lady Essel na tinatawag na Demon Strike. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nagbigay ng notice ang system na si Lady Essel ang last survivor of Pure Blood Demon Noble na nagpapahayag ng pasasalamat sa player at tinatanong kung gusto ba ng ating bida na i-recruit ang Monarch of the White Flame Descendant, which is si Lady Essel bilang kasamahan. Kaya nag-iba ang reaksyon ni Soho nang nalamang si Lady Essel ang second monarch na parang nagulat din si Lady Essel sa naging reaksyon ni Soho. At na-realize ng ating bida na kaya naging descendant ang babaeng ito dahil siya ang huling pure blood demon noble, kung kaya kaagad binanggit ng ating bida ang salitang accept. Nagbigay ng notice ang system na i-recruit ng ating bida ang White Flame Descendant at pwede nang gamitin ang band skill, and within the band skill mayroon silang skill na tinatawag na Demon Strike na kayang mag-deliver ng devastating attack galing sa energy ng White Flame Descendant. Subalit mayroon itong charge rate na 0%. Nagulat si Lady Essel dahil bigla niyang nakita ang status window screen, kaya napangiti si Soho dahil na-realize niyang hindi nakakapagsalita si Gray. Siguradong nakikita din ito ang status window bilang companion ng Young Monarch, kung saan naguguluhan pa si Bero sa nangyayari, kaya kinonfirm ni Soho na si Lady Essel ang descendant ng Monarch of the White Flames. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang lugar kung saan gustong subukan ni Soho ang band skill with White Flame Descendant Lady Essel. Kaagad inactivate ang band skill, Demon Strike, kung kaya't nilabas ni Lady Essel ang kanyang energy at tinipon niya ito ng buo sa dalawa niyang kamay upang ilagay sa kamao ni Soho, kung saan nagulat ang ating bida nang nakita ang aura na bumabalot sa kanyang kamao. Subalit bigla na lamang natumba si Lady Essel na parang nawalan siya ng lakas matapos niyang ibinigay ang lahat niyang energy kay Soho, kung kaya walang nagawa ang babae kundi magpahinga kaagad at makikitang namutla kaagad si Lady Essel at pumayat ang mukha. Naisip ni Soho kung gaano kaya ka-powerful ang skill na ito dahil parang inubos niya kaagad ang buong lakas ng isang nilalang in just one skill. At si Lady Essel naman ay hindi makapaniwalang ganito ang magiging epekto sa kanya ng skill na tinatawag na Demon Strike na kayang i-transfer ang kanyang buong enerhiya sa Young Monarch. Kaya naisip ng dalawa na isa talaga itong napakalakas na atake kung saan direktang sinuntok ng buong lakas ang pader gamit ang enerhiya na bumabalot sa kanyang kamao. Subalit nagkaroon lamang ito ng napakaliit na damage, kaya napatulala na lamang si Bero sa naging outcome ng bagong skill. Sinabi ni Bero na mukhang walang pinagkaiba ang ataking ito sa usual na suntok ng Young Monarch. At napakomento naman si Soho na parang mas maganda pa ata ang skill ni Gray kaysa sa skill na to. Kaya napadila si Gray kay Lady Essel at hindi naman makapaniwala si Lady Essel na ganun kahina ang kanyang buong energy na halos wala nang ang natira sa kanya. Na-realize ng ating bida na baka dahil sa zero charge rate kaya nag-results sa isang normal na suntok ang kanyang atake. Ngunit hindi niya alam kung paano i-charge ang skill na to, kaya di niya alam kung paano ito gagamitin. Biglang nag-request si Bero na gusto niyang kainin ang isa sa mga bangkay ng demon na dinala ng Young Monarch sa loob ng Shadow Dungeon. Ngunit hindi naman pumayag si Soho dahil dinala niya ito upang gawing Shadow Soldier at gagamitin niya na ang Shadow Soldier mamaya. Kaya nag-request si Bero na gamitin kaagad ni Soho ang Shadow Extraction. Itinuon ni Soho ang kanyang kamay upang magsagawa ng Shadow Extraction, ngunit nag-notice ang system na ang mana ng tatlong demonyo ay contaminated at hindi pwedeng gamitin ang Shadow Extraction sa target. Na-realize ng ating bida na hindi magiging Shadow Soldier ang tatlong demon dahil sa mana contaminated, at sinabi ni Bero na mukhang hindi kayang ma-extract ng Young Monarch ang isang soul na may bahid, kaya inisip niyang ito daw ang dahilan ng Young Monarch kung bakit nakipag-contract ito kay Lady Essel. Judgmental talaga itong si Bero, mga lods. Sinabi ni Soho na mukhang hindi talaga makakatulong sa kanya yung may mga madudungis na soul. Kaya napaiyak na lamang si Lady Essel sa sama ng loob dahil tinamaan siya sa salita ni Soho at tinawag pang madudungis ang soul ng mga demon.
At sa naaalala ko mga lods, hindi talaga na-extract ang mga demon gamit ang Shadow Extraction Authority ng Shadow Monarch. Dahil kung tutuusin, maraming malalakas na monster doon sa Demon Castle na pwedeng gawing Shadow Soldier ni Song Jinwoo. Alam nyo bang sobrang angas pala talaga kapag masusuot mo ang Janmak t-shirt, lalo na't napaka-komportable pala nitong suotin dahil sa telang high premium quality at napakakapal pa. At hindi ko talaga pinagsisihan na araw-araw ko tong sinusuot dahil sobrang angas ko palang tingnan, yung tipong lahat ng tao ay titingnan ka sa sobrang tingkad ng kulay ng DTF printing natin. At ang pinakamaganda sa lahat, sale ngayon sa Shopee ng up to 30% off. Kaya saan ka makakakita ng high premium quality na sobrang angas at napakaganda pa ng print quality? Limited orders lang po tayo mga lords, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nilapitan ni Soho si Lady Essel upang bigyan ng recovery potion at nahiya pa ang babaeng demonyo dahil mukhang siya lang ang nagbibigay inconvenience sa young monarch. Ngunit sinabi ni Soho na hindi niya kaagad naisip na walang matutuluyan si Lady Essel sa ngayon, kaya feel free itong magstay at gamitin ang isa sa mga sector city ng Shadow Dungeon. Kaya nagulat ang babae dahil parang sobra na ata ang binigay sa kanya ng young monarch. At maya-maya may biglang sinabi ang system na ang isa sa mga parte ng Shadow Dungeon ay nakadesignated na as a domain ng Monarch of the White Flame Descendant at si Lady Essel ang magiging master sa lugar na ito. At pangiting sinabi ni Soho na huwag itong mag-alala dahil sila ay magka-teammates. Biglang napasigaw si Vero habang kumakain sa bangkay ng demonyo at sinabing mayroon daw siyang nadiskubrihan na isang clue patungkol sa Apostle of Itaram, kaya napadilat ang mata ng ating bida nang nalaman ang balitang ito. Maya-maya umupo si Soho, Lady Essel, Gray at Brookie upang pakinggan ang ibubunyag ni Vero sa nakita niyang memories galing sa tatlong demons. Bago daw niya simulan, mayroon munang impormasyon na dapat niyang sabihin upang malaman ng lahat na ang Stardust ay kumalat na sa buong Earth at ang Mistborn Magic Beast ay galing sa outer space. Kaya napasigaw si Soho at Lady Essel nang nalamang ang Stardust ay hindi lang pala sa impyerno kumalat kundi sa buong Earth at ang Mistborn Monster ay galing pala sa outer space. Sinabi ni Vero na mukhang ito ay pure coincidence dahil ang demon na kanyang kinain ay connected kay Brookie. O sa madaling salita, ang Hyena Guild ay may connection sa Field Type Dungeon. Ipinaliwanag ni Vero na ang tatlong demons ay sinusuplayan ng Hyena Guilds ng tao upang gawing ingredients sa paggawa ng Stardust. Wika ni Vero na ang tatlong ito ay nagmamanufacture ng Stardust at bukod dito mayroon pang ibang lugar na paggawaan na tinatawag na Stardust Factories. To summary, ang Hyena Guild ay nangingidnap ng tao, ang Reaper Guild naman ay nagdi-deliver ng tao papunta sa factory at ang factories ay gagamitin ng mga tao para makalikha ng Stardust. At sinabi ni Vero na ito ay tiyak na ang Itaram ay nasa likod ng tatlong faction connection. Kaya naisip ni Soho na ang lahat ng ito ay related sa invasion ng Itaram. Subalit, napadilat ang mata ni Soho nang sinabi ni Vero na mayroong isang taong nasa likod sa paggawa ng Stardust manufacturing system. Wika ni Vero na alam niyang ang Apostle of Itaram ay nagtatago lamang somewhere on Earth. Ngunit napag-alaman niya na mayroong isang tao ang nag-a-assess ng Apostle na siyang gumagawa sa mga masasamang plano. At ang taong ito ay ang Vice Guild Master ng Reaper Guild na si Lee Min-song. Kaya magagawa lamang nilang malapitan ng Apostle of Itaram kapag magsasagawa sila ng investigasyon sa taong ito. Pagkatapos lumipat ang eksena sa gusali ng Reaper Guild kung saan maraming media ang nakaabang sa main entrance sa paglabas ng Vice Guild Master Lee Min-song. Kaagad nagkagulo ang mga reporters nang nakita nila ang Vice Guild Master. Kaya habang naglalakad si Lee Min-song, tinatanong nila kung ano ang nangyari sa investigasyon ng Hunter Association. Nasagot naman ni Lee Min-song na matapos daw ang lahat, napatunayan na walang aligasyong nangyayari. Napatanong ang isang reporter na hindi ba daw alam ni Lee Min-song na ang Hyena Guild ay nangingidnap ng civilian na siyang guild na sinusuportahan ng Reaper Guild. At mayroon pang maraming mga cases na ang mga hunter ay namatay sa kalagitnaan ng raid sa Soul Station Field Type Dungeon na siya namang minamanage ng Reaper Guild. Biglang naging malungkot ang facial expression ni Lee Min-song na parang siya ay nagluluksa sa mga namatay na hunter at sinabing sila ang Reaper Guild. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya sa napakagulong mundo upang maisalba ang lahat matapos ang malaking sakuna 2 taon na ang nakalipas.
Ipinaliwanag ni Lee Min-sung kung bakit sinusuportahan nila ang Hyena Guild. Ito ay dahil karamihan ng Hyena Guild Hunter ay mga D-rank na siyang mabilis magsagawa ng service para sa kabutihan upang makapag-provide kaagad ng raid sa mga low-rank dungeon. At bilang Vice Guild Master ng Reaper Guild na siyang nagmamanage ng Soul Station Field Type Dungeon, akala niya na ito ay nagbibigay ng opportunity sa mga bagong hunter upang makakuha ng magandang experience na parang magsisilbing training station ng mga newly hired hunter. Ngunit hindi niya naisip na ang kanyang aksyon at intensyon ay para lamang sa kabutihan, subalit nagresulta lamang sa ganito. Kung nabigyan lang sana niya ng sobrang pag-aalaga ang management, wala sanang mawawalan ng buhay. Bumaha ang luha ni Lee Min-sung sa sobrang emotional at humingi siya ng apology sa nalikha niyang gulo. Kaya nag-usap-usap ang mga reporters na narealize nilang parang tama lahat ang sinasabi ni Lee Min-sung. At kapag totoo ang lahat ng sinasabi ng Vice Guild Master, posibleng ang Reaper Guild ay isang inosente at napakomento naman ng isang pang reporter na tama lahat ang sinasabi ni Lee Min-sung dahil kahit ang Hunter Association ay hindi nagbigay ng aligasyon at na-realize nila na ang Reaper Guild talaga ay nagbibigay ng kabutihan sa likod ng lahat ng aligasyon o di kaya sila ang tunay na bayani. Patagong nagbago ang reaksyon ni Lee Min-sung at ipinakita na pag-arte lang ang lahat at ang mga sinasabi niya ay puro lamang kasinungalingan. Sinabi niya na ang kanyang pag-acting ay napakadali lamang para sa kanya since siya ay minsan nang naging the greatest star in Asia at mukhang hanggang ngayon siya pa rin ang nag-iisang bituin at wala ng iba. Kaya naisip niya na madali lang niya matatakasan ng Hunter Association at hindi siya magbibigyan ng maraming katanungan. Ngunit naisip din niya na di naman ito mahalaga dahil kahit ang Hunter Association ay hindi alam na siya ang source ng Stardust sa market. Pagkatapos ipinakitang si Song Soho ay nasa gilid lamang nagmamatyag sa galaw ni Lee Min-sung. Tinanong ni Soho kung nararamdaman ba ni Bero ang magic energy ng Itarim kay Lee Min-sung. Ngunit tugon ng insekto na wala siyang nararamdaman kahit katiting na kapangyarihan galing sa Itarim. At gustong kumpirmahin ng ating bida na ang ibig bang sabihin nito, si Lee Min-sung ay hindi kinokontrol. Na naging sagot naman ni Bero, tama ka. At dito'y kaagad naghanda ang ating bida para madiskubrihan ang gusto nilang malaman patungkol kay Lee Min-sung. Ngunit mabilis sinarangan ni Bero si Soho. Sinabi ng insekto na alam niya na marami nang natalo si Soho ng mga malalakas na kalaban. Ngunit this time, kailangan niyang pigilan ng Young Monarch kahit ang kabayaran kapalit ang kanyang buhay. Dahil ang nararamdaman niyang kapangyarihan na galing kay Lee Min-sung ay currently hindi ka-level ni Soho na pwedeng hamunin sa laban. Biglang napalingon sa likod si Lee Min-sung na parang nararamdaman niyang may kakaibang intent aura na nasa paligid. Kung kaya't pinagpapawisan si Soho habang nagtatago sa pader dahil hindi niya in-expect na ganun kalakas ang senses ni Lee Min-sung. Pagkatapos ipinakitang nakapasok na si Lee Min-sung sa magarang sasakyan na makikitang nakangiti ito sa tagumpay niyang pag-arte at ipinakilala na siya ay isang A-rank hunter. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!